Namataan ko po si Wesley So naggra-grind na ulit sa chess.com kahapon. Bakit niya po ito ginawa? Magsisimula na po kasi yung Speed Chess Championship. Alam niyo ba na matagal na siyang hindi naglalaro sa chess.com? More than 3 months na hindi naglalaro din ng Title Tuesday. Pero eto na, nagbalik loob at unang salang niya pa lang nakalaban niya na po agad si Tabatabei Amin na kung saan current number 2 ng Iran ngayon. Ang number 1 kasi ay si Madsudlo eh. Anyway, anong nangyari? Analyze po natin yung mga games na napakaganda. Unahin po natin yung game 1 nila. Ito, Benamano. Matagal walang practice. So, ang tinira po dito ni Tabatabay Amin is C4. Nag-E5 naman po si Wesley G3. Nag-D5. Abay, kinapture lang. Tapos, queen takes. Inatake yung Tori. Dinipensahan. Nag-develop ng kabayo. Develop bishop. Nag-develop ng kabayo. Nag-D3 and then H3 lang. Napakakunat naman nun. Bakit? Ayaw po sigurong papuntahin yung bishop. Anyway, nag-casting lang po yan. Bishop E7 develop. Nag-A3 lang castling. Ayan, standard po ito na linya sa English opening na may D5. Nag-B4 para po dito po ilalagay yung kanyang bishop na sinagot lang po ng A5 agad. Talagang binasag agad. Manggugulo ka pa ha. Anyway, pagka A5, nag-Knight C3, hitting the queen, napatakbo po sa E6, and then nagtira lang po ng B5, hitting the knight, tumalon sa may D4, hinahamon yung kabayo na hindi pinansin, nag-develop lang ng bishop, and then Rook D8 naman itong si Wesley, kinapture na po, binawi ng pawn, nag-Knight to E4, and then binawi, capture, ayan, halos pantay lang. So, according po sa engine evaluation, this is equal. Ayan. Actually, may konting kurot pa sa side ng black. No? Wala pa lang evaluation bar. Anyway, pagkatira po ng Bishop E4, tumira lang po si Wesley ng Queen to B6. Naatake po yung pawn na nasa may B5 na dinipensahan ng A4. Pagka A4, develop lang ng Bishop hitting the Rook, umatras naman yung Bishop, tapos kinapture takes, and then tumira lang po ng C6. Ang ganda ng C6, hindi po makapture, libre yon. Kaya napilitan yan mag Queen to B6 defending B5, kinapture po yan, binawi ng pawn, and then Bishop to B4, ganda ng harang, gusto talagang kainin yung pawn sa B5 na sinagot lang ng Rook to C1. By the way, ang time control po nito 3 minutes, walang increment. Yung oras nila ngayon pareho silang less than 2 minutes. Tumira po ng Rook to E8, hitting the pawn on E2 na dinipensahan, hindi. Tumira lang po ng Queen to D5, it's all yours baby, pero may hataw ako dito. Ang ginawa naman ni Wesley, huwag kang magulo, lumayas ka dyan. Inatake yung Reyna, tumakbo sa F3 para madepensahan yung pawn sa E2 na sinagot na ng Queen takes B5. Finally, lamang ng pawn. And this is definitely better for the side of Wesley. May dalawang pass pawn eh. Diba? So, pagka-capture po niyan, pumasok yung Torre, kumakounterplay, pero hinarangan para mapalitin yung Torre, dinipensahan, hinarangan na naman. Napaka-interesting na approach nito, guys. Alam nyo ba, yan po ay number 1 engine move. Pero ang weird lang kasi magbibigay ka ng pawn. Ang pinaka-tema po niyan, hindi mo makapture kasi may takes dito, di ba? So, ang gagawin niyan, kakainin muna. Pagka takes, capture takes. At ayan, no, mabibigay yung pawn. Pero, ang naging ending, may dalawang malinis na pass pawn. Yun yung ginawa ni West. Anyway, tumulak, pumasok, pinin yung Tori, di makagalaw. O, tulak-tulak lang, tulak-tulak lang. O, tulak lang ulit. But talaga naman nakipagsabayan, guys. Nakikipagsabayan, pero syempre, hindi kinapture, gumanon lang. Bakit po siya gumanon lang? Ipakita ko lang po, no? In case po kasi na-capturein mo yan, may Rook to B6 at halos hindi po madipensahan yan. Ayun. Mawawala yung pass pawn. Diba? Kaya po, gumanon na lang at number 1 engine move yun. Kahit less than a minute na lang, kita pa rin lahat ni West, no? Gumanon, pero kinapture lang po. Takes, at ito, wala na. Malinis na. Winning na po ito. Ayan, gumanyan pa siya. Dumipensa lang. Oops, tumulak. Nagpasingaw lang para walang panggugulo at dahan-dahan nang ilalapit yung pawn. At dito po, nag-resign na. Kasi capture lang po yan. Nag-resign na, hindi na kinaya. Anyway, pagkapanalo ni Wesley So dyan, ito po nangyari game number 2. Tingnan nyo po. Ayan o. Tingnan nyo po bala ito Tingnan nyo So si Wesley, huling laro niya po July 12 po. Tagal. July, August, September, October. Ayan, 3 months nga, di ba? Tapos ayun, nanalo siya. Tapos natalo siya game 2.
Tapos game 3, natabla. Ayun. Tapos eto, game number 4. Tingnan nyo, napakaganda ng laban. Game number 4. Tingnan nyo kung ano nangyari sa game number 4. Silipin po natin ito. Puti si Wesley. Grabe yung accuracy ni Wesley so dito. Tingnan nyo po Ayan no. Ang ganda ng accuracy niya dito. So, simple lang yung opening. Ito po yung Magnus Queen's Gambit. Ang nagpauso nito si Magnus yung A6 lang. Ayan, kaya pinangalan sa kanya. Simple lang. Uy, grabe. Yung pala idea ng A6 din. Para pagka Queen B3 dito didepensa. No? Anyway, nag-H4 si Wesley. Bistumira ni Tabatabay Amin. Pero pumasok yung kabayo. Kinapture yung Bishop. Umatras yung Reyna, nagkaatakihan. Okay, G3 lang. Dito ako bumilib sa laro Tingnan nyo po castling, nag B6 ano yan, para po pagka-takes may depensa. Kailangan yon. Anyway, nag-rook lang po sa may D1, nag-knight lang dyan. At kung titingnan nyo po yung position na ito, lagay pala natin yung engine bar. Ang hirap pong laruin sa puti. Kasi weak po yung mga light square, may mga pasok. No? Tapos lakas po dito ng torre, may parating dito. Pero si Wesley, tingnan nyo kung paano niya sinusolve yung mga problema. Nag-knight lang doon. Pinahintulutan na yung check. Nag-rook na nga sa F7 yan. Medyo nakakatakot na. Nag-knight to F4. Nasinagot ng G5. Agresibo. Tapos kinapture lang. Ngayon, eto, lamang daw po ito sa itim. Pero mahirap yung makita yung mga tirada. So, ang ginawa po is nag-G4, which is number 1 engine move. Tama yan. Ang tanong nyo siguro, coach, libre to o makakain yan. Pagka tinakes mo yon, ang titikman sa'yo itong bishop. Kasi yung knight trap na. Tapos mamaya may ganito pa. Diba? Kaya kinapture muna yan ni West, binawi, and then nag-knight takes, capture, tapos nag-queen to E2. At according sa engine, this is equal. Ang tanong, coach, parang equal dalawang minor pieces kapalit torre. May mga pawn po kasi nakasama. May dalawang pawn po nakasama. So, as of the moment, inaatake po yung kanyang kabayo, dinipensahan, and then B4. Ayan, dito ako bimilip kay Wesley. Tingnan niyo po yung time niya. 1 minute and 11 seconds. B4 was immediately played. It's a pawn sacrifice na napakatindi. Tinira, number 1 engine move din yan. Anong mangyayari pagka takes may rook D4? Ang bilis nakita ni West. No? Bakit niya kailangan yung tiradang yan para mapaalis yung bishop? Kasi hindi maka-rook D4 Anyway, nag-bishop E7, nag-rook D4 na nga, hitting the knight na tumakbo doon. Tapos nag-rook to F4, hitting the queen na tumakbo, pinapalit na kung saan sumok pa lang si Wesley. Inaatake yung pawn sa H6. Hindi na dinipensahan, gumano na lang Kasi dalawa po trit paano mo didepensahan? Kaya nag-G6 na lang Pagka nag-G6, capture doon, and then rook lang sa may G5, and this is already winning for the side of Wesley. G4 pala yan with the intention to go H5. Ayan na nga po, and this is already winning. Kasi isang pyesa babagsak, at ang accuracy ni Wesley, 95% accuracy. Grabe, no? So, pagkapanalo nga ni Wesley so dyan, lupit na pagkapanalo niya, sa game 4, no? Ayan, no? Nakasunod-sunod na siya Panalo ulit, panalo, tapos natablahan, natalo, panalo, talo, panalo. Ito, balikatan. Tapos dito, natalo, natabla, nanalo. Pero dinalawang sunod ni Wesley. Tapos natalo na naman si West. Pero pagkatapos ng matalo, dinalawang sunod niya na naman. Ang score po nila, 11 wins for Wesley, tapos 7 loss, pero may 4 na tabla. Yun. So, anong score nun? 13-8 in favor of Wesley. Yun po ang score. 13-8. No, 13-9 in favor of Wesley. Mali ako ng math. Kasi 22 games sila 13-9 in favor of Wesley. At pagkatapos po ng laban nila, hindi pa nakontento si Wesley. Alam niyo kung bakit? Kasi tingnan niyo po yung kanilang score or rating change. Ayan Pagkatapos po ng laban nila, ang naging rating ni Wesley is 3190. Samantalang si Tabatabi, 3110. So sabi niya, hindi pa ako kontento Pabutin ko nga ng 32. Ayun. Naglaro pa siya ng 4 na games sa isa pang Grandmaster na may 3,000 rating at naka-4 na panalo po siya, saka po siya umayaw.
Grabe. Dito, ang bilis nga ng last game. Tingnan nyo. Pinugo niya lang to eh. Pakita ko sa inyo yung nangyari sa last game ha. Niya dun sa player na yun. Oh. Tingnan nyo po. Pinugo niya lang yan eh. Oh. Slow oh. Okay. Bilis nag-resign. Napa-resign agad. Hindi kinaya ng kalaban yung powers ni West. Oh. Oh, rook. Ayan. Mag-i-e4. Nag-e5. Takes, pang. Gumanon lang. Ang ganda ng labigay, oh. Yan ang gagawin. Kaya dumipensa. Kaso, F4. Ingisay na pagka tulak ng ganun lang. Ayun, oh. Ano pong nangyayari? May E5 na paparating. So, nag-C5 pa yan, panggulo. Pero pagkatira po ng knight to B5, hitting the bishop, may threat pa rin po dito. Hanging yung kabayo. Sabi ng kalaban niya, ayoko na. Nag-resign na po dyan. Grabe, no? Tingnan ko lang yung accuracy ni Wesley, no? Just wanna check. Ano accuracy niya? Grabe si West dito, eh. Resign kalaban ng maaga, eh. 94.8 accuracy. Grabe si West. Anyway, bakit po ginagawa ni Wesley ang pag-grind as of the moment? Eh, matagal na siya di naglaro. Ito po ang dahilan. Yung leg po ng Champion Chess Tour na Speed Chess Championship, ito po yun, no? Ay magsisimula na. Yan, eto, puntahan natin itong Speed Chess Championship. Ayun, so may finals po ito next year, February 7 to 8. Pero eto po ang players na kalahok as of the moment. Ayan po. So, Ali Reza, Pragnananda, Wesley So, Nepo, Ding Liren, balik laro si Ding Liren, Fabi Anish, Vincent Kamer, Magnus Naka, Lekwang Lem, Arjun Erigaisi, Lasabik, Martinez, Letuan Min, and even Hans Mokniman nandyan. So, this is a Esports World Cup qualification. So, etong ruling ngayon ng ng esports eh. So, ang title Tuesday, pati po itong speeches is part ng esports. Anyway, eto po ang schedule. Ayan, may pairing na eh. So, Ali Reza versus Letuan Min, tapos Magnus Jose Martinez. Ayan din po yung date ng laban. Arjun Dennis Lasabik, Wesley So. Kalaban niya po yung batang talagang umusbo ngayon. Nasa top 10 na, si Vincent Kamer. Ayan, no. Kalaban niya po sa October 17 sila maglalaro. Si Magnus maglalaro na bukas eh. Ay, sa susunod na araw pala, bukas pala si Ali Reza. Ayan po. At si Hans Mokniman, interesting yung pairing niya. Kalaban niya si Ding Liren. Tapos, Paviano Caruana, kalaban niya naman po si Pragnananda. This is a very exciting match. Kasi alam niyo naman yung labanan po ng Speed Chess Championship, di ba? So, may time limit po bawat match na kung saan may tatlong klaseng time control. 5+1, 3+1, tapos 1+1. Parang 2 hours ata yung 5+1 o 1.5 hour. Tapos 1 hour yung 3+1. Tapos 30 minutes yung 1+1, yung bullet. Tapos i-add yung score. Sino may mataas na score, siya ang mag-move on. Pag nag-tie, magta-tie break pa. Anyway, abangan po natin yung mga parating na tournament. Meron din US Championship. Marami pang iba. So, tingnan po natin. Muli ito po yung coach, PD Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share, follow, and subscribe. Salamat po sa support. Bye-bye po. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.